Inagawang asawa, ninakaw ang yaman, at itinuring na basurahan sa sariling tahanan habang nagpapakapagod si Amelia sa kusina. Nagpapakasarap sa iisang kama ang asawa niya at ang kapatid-kapatirang tinuring niyang kadugo. Wala siyang silbi, baog na, tanga pa, halakhak ng lalaking pinangakuan niya ng buhay. Ngunit ang hindi nila alam, ang babaeng tinapakan nila ay naghahanda na ng kalbaryo. Babangon si Amelia mula sa abo upang bawiin ang lahat. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng isang reynang nagising sa katotohanan? Wala namang kwenta yang asawa ko, ma. Baog na. Pabigat pa sa paningin. Kung hindi lang dahil sa mga lupang nakapangalan sa kanya at sa posisyon ko sa kumpanya nila. Matagal ko na siyang itinapon sa labas. I can't stand her anymore. Ang mga salitang ito ay tila mga punyal na walang awang itinarak sa likuran. Sa labas ng nakawangwang na pinto ng kwarto, nakatayo si Amelia. Ang kanyang mga panginginig ay hindi dahil sa lamig ng hangin mula sa bintana, kundi sa matinding lamig na unti-unting bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Nasa kanyang kamay ang mainit na plansa, maingat na pinapakinis ang gusot sa paboritong asul na polo ng kanyang asawang si Miguel. Araw-araw niyang ginagawa ito ng may buong pagmamahal. Tinitiyak na walang kahit isang tupi na makakasira sa imahe ng lalaking pinangakuan niya ng kanyang buong buhay. Ang lalaking para sa kanya ay tinalikuran niya ang pamamahala sa sariling kumpanya upang maging isang huwarang ginang ng tahanan. Ngunit ngayon, ang bawat pagdaan ng plansa sa tela ay tila pagpasa ng mainit na bakal sa kanyang sariling puso. Narinig niya ang mahinang halakhak ng kanyang biyenang si Doña Carmen, isang halakhak na sumasang-ayon sa kalupitan ng sarili nitong anak. Isang mainit na luha ang kumawala mula sa mga mata ni Amelia. Bumagsak at mabilis na natuyo sa mismong tapat ng dibdib ng polo ni Miguel. Eksakto sa lugar kung saan dapat tumitibok ang isang tapat na puso. Pinahid niya ng mabilis ang kanyang mga pisngi nang maramdaman niya ang pamilyar na presensya mula sa likuran. Dalawang braso ang mahigpit na yumakap sa kanyang baywang. Ang amoy ng matapang at mamahaling pabango na siya mismo ang bumili para sa kanyang kinakapatid na si Clara ay pumuno sa kanyang pang-amoy. Ate, ang swerte-swerte ko talaga sa inyo ni Kuya Miguel. Kayo na ang tumayong pamilya ko simula nang maulila ako. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung hindi mo ako kinupkop at pinag-aral. Habang buhay kong tatanawin na utang na loob ito. Ang tinig ni Clara ay kasing tamis ng pulot, punong-puno ng lambing at tila walang bahid ng anumang kasamaan. Pinilit ni Amelia na humugot ng isang malalim na hininga upang pakalmahin ang nag-aalborotong emosyon na dulot ng usapan ni na Miguel at Doña Carmen kanina. Ipinatong niya ang kanyang nanginginig na kamay sa ibabaw ng mga kamay ni Clara at nagbigay ng isang pilit na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Kinumbinsi niya ang sarili na marahil ay pagod lang si Miguel, na marahil ay kailangan niya pang maging mas mabuting asawa. Gagawin ko ang lahat para sa pamilyang ito, Clara. Kayo lang ang yaman ko. Nang umalis si Clara upang maligo at mag-ayos para sa isang lakad kasama ang mga kaibigan, pumasok si Amelia sa kwarto ng dalaga upang ayusin ang mga nagkalat na damit. Bilang isang nakatatandang kapatid, naging ugali na niya ang pag-aalaga rito nang higit pa sa sarili niya. Ngunit habang nililinis niya ang basurahan sa gilid ng salamin, isang maliit na puting bagay na nakabaon sa ilalim ng mga gusot na tissue ang pumukaw sa kanyang pansin. Kinuha niya ito. Isang pregnancy test. Dalawang malinaw na pulang linya ang sumalubong sa kanyang paningin. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Amelia. Buntis ang kanyang nakababatang kapatid. Walang asawa, walang nobyo na pinapakilala sa pamilya. At ngayon ay nagdadalang tao. Sa halip na magalit o manghusga, ang unang umusbong sa puso ni Amelia ay ang matinding takot para sa dangal ni Clara. Naisip niya agad ang hiya na aabutin ng dalaga
mula sa mapangmatang lipunan at lalo na ang matalim na dila ng kanyang biyenang si Doña Carmen. Kailangan niyang protektahan si Clara. Kailangan niyang kausapin si Miguel upang gumawa sila ng paraan na itago ang kahihiyang ito at suportahan ang dalaga nang walang nakakaalam. Dala ang maliit na piraso ng plastik na naglalaman ng matinding sikreto. Maingat na naglakad si Amelia patungo sa pasilyo kung saan naroon ang balkonahe ng kanilang master bedroom. Bahagyang nakabukas ang pintong salamin. Nakita niya ang bulto ng likuran ni Miguel, nakaharap sa madilim na kalangitan ng hapon, habang masinsinang nakikipag-usap sa telepono. Pumasok si Amelia at akmang tatawagin ang asawa upang ipakita ang nahanap na ebidensya, ngunit ang mga sumunod na salitang binitawan nito ay nagpabagsak sa kanya sa isang bangin na walang hangganan. "Huwag kang mag-alala, baby. Just give me a little more time. Aayusin ko rin ang mga papeles sa kumpanya. Aalisin ko rin ang baog na yan para maibigay ko na sa inyo ng anak natin ang buong bahay na ito. Hinding-hindi ko hahayaang lumaki ang bata sa labas. I love you, Clara." Hindi nakasigaw si Amelia. Walang tinig na lumabas mula sa kanyang lalamunan na ngayon ay tila sinakal ng pinakamatibay na alambre. Ang pinakamatinding sakit ay hindi lumilikha ng ingay. Ito ay bumabaon, sumisira, at pumapatay ng tahimik sa kaibuturan ng kaluluwa. Nanigas ang kanyang mga binti, tila naging mga batong nakabaon sa malamig na sahig. Ang hangin sa paligid ay biglang naging makapal at nakakasakal. Nabitawan niya ang pregnancy test na hawak-hawak. Bumagsak ito sa sahig kasabay ng pagguho ng kanyang buong pagkatao. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang yaman, kabataan at tiwala, at ang kapatid na binihisan at pinakain niya mula sa sarili niyang palad, ay ang mismong mga ahas na matagal nang lumalason sa kanyang buhay. Tila naging isang malayong estranghero ang pamilyar niyang tahanan. Ang bawat mamahaling gamit, ang bawat sulok ng kwartong iyon ay nagsusumigaw ng panlilinlang. Paano niya hindi napansin ang mga nakaw na tingin? Paano siyang naging isang bulag na reyna na pinaglalaruan ng mga payaso sa sarili niyang kaharian? Hanggang kailan nila pinagtawanan ang kanyang katangahan habang siya ay nagpapakapagod maging perpektong asawa at kapatid? Sa labis na kagustuhang umatras at takasan ang nakaririmarim na katotohanan, humakbang pabalik si Amelia at aksidenteng nasanggi ang isang mataas na florera ng mga mamahaling bulaklak sa gilid ng pintuan. Ang porselana ay mabilis na bumagsak sa sahig at nagkadurog-durog sa hindi mabilang na piraso. Ang pagkakabasag na yon ay naging dahilan upang matigil sa pagsasalita si Miguel. Lumingon ang lalaki. Nanlaki ang mga mata nang makita ang asawang nakatayo sa dilim. Ang mga yapak ni Miguel ay nag-iwan ng mabibigat na bigat sa sahig habang mabilis itong naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Amelia, nang ngayoy nanginginig at nakatayo sa gitna ng mga basag na piraso ng porselana at mga nalaglag na bulaklak. Ang bawat tibok ng puso ni Amelia ay tila isang mabigat na tambol na nagbababala ng panganib sa gitna ng katahimikan. Sa harap ng nagkalat na piraso ng porselana, mabilis siyang umurong at sumilong sa dilim ng silid-aklatan. Bago pa man siya maabutan ng kanyang asawa, pinigil niya ang kanyang paghinga. Pilit na pinatatahimik ang sariling dibdib habang naririnig ang mabibigat na yabag ni Miguel na papalapit sa kinaroroonan ng nabasag na florera. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita niya ang anino ng lalaki, tila isang halimaw na naghahanap ng biktima sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Nang hindi makita ang sinuman, nagpakawala si Miguel ng isang naiiritang buntong hininga at muling bumalik sa balkonahe, ngunit ang bawat hakbang nito ay nag-iwan ng malalim na sugat sa gunita ni Amelia. Sumapit ang gabi ng Noche Buena. Ang buong dinhura ng mga Sandoval ay napupuno ng mga makukulay na ilaw na tila nanunuya sa madilim na nararamdaman ni Amelia. Ang amoy ng hamonado at queso de bola na dati ay simbolo ng pag-ibig at pagsasama
ay tila naging amoy ng napanis na pangarap. Habang abala ang lahat sa paghahanda, si Amelia ay naging anino sa sarili niyang tahanan. Walang humpay ang utos ni Doña Carmen, ang kanyang biyenan na tila isang general, na nagpapakitang gilas sa gitna ng hapagkainan. Amelia, dalyan mo naman ang pagkilos. Napakabagal mo. Tila wala kang sustansya sa katawan. Kaya siguro hanggang ngayon ay hindi mo mabigyan si Miguel ng tagapagmana. Sayang ang yaman ng pamilya kung sa wala lang mapupunta. Ang bawat salita ng matanda ay tila latigo na humahagupit sa kanyang pagkatao. Napatingin si Amelia kay Miguel. Umaasang ipagtatanggol siya nito, tulad ng dati. Ngunit ang lalaki ay abala sa pakikipagtawanan kay Clara. Ang magandang dalaga na kinupkop ni Amelia ay tila isang nagniningning na bituin sa tabi ng asawa ng kanyang ate. Nakasuot si Clara ng isang hapit na pulang damit na tila sumisigaw ng tagumpay. Sa gitna ng pagkain, aksidenteng nalaglag ni Amelia ang kanyang nilya. Sa kanyang pagyuko upang pulutin ito, tumambad sa kanyang paningin ang isang eksenang tila sumunog sa kanyang mga mata. Ang paa ni Clara ay dahan-dahang gumagapang sa binti ni Miguel sa ilalim ng mesa, isang malandi at lalong pag-angkin na ginagawa nila sa harap mismo ng kanyang hapag. Ang pagtataksil ay hindi na lamang isang bulong sa dilim. Ito ay isang lantarang pambababoy sa kanyang dangal. Hindi na nakayanan ni Amelia ang bigat ng hangin sa loob ng silid. Mabilis siyang tumayo. Ang kanyang upuan ay lumikha ng isang matalim na ingay sa sahig na nagpatahimik sa lahat. Hindi na siya nag-atubiling humingi ng paumanhin. Tumakbo siya palabas patungo sa malawak na hardin ng mansyon. Sa gitna ng madilim na halamanan, doon niya ibinuhos ang lahat ng dumi na nararamdaman sa kanyang sikmura. Ang pagsusuka niya ay hindi lamang dahil sa pagkain, kundi dahil sa matinding pagkamuhi sa mga taong tinuring niyang pamilya. Habang nagpupunas ng labi, nakarinig siya ng mga tinig mula sa likod ng malalaking puno ng bougainvillea. Natanaw niya sina Doña Carmen, Miguel at Clara na tila may sariling mundo. Kinuha ng matanda ang isang maliit na pilus na kahon. Mula rito ay kinuha ang isang maningning na kwintas na perlas, ang pamosong alaala ng mga Sandoval na matagal nang ipinangako sa magiging ina ng panganay na apo. Sa halip na ibigay ito kay Amelia, dahan-dahan itong isinuot ni Doña Carmen sa leeg ni Clara habang may malapad na ngiti sa kanyang mga labi. Bagay na bagay sa iyo, Clara. Ikaw ang karapat-dapat na magdala ng dangal ng pamilyang ito dahil sa biyayang dala mo sa iyong sinapupunan. Niyakap ni Miguel si Clara mula sa likuran. Ang kanyang mga kamay ay protektadong nakapatong sa tiyan ng dalaga. Ang eksenang yon ay tila isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya, kung saan si Amelia ay hindi kailanman naging bahagi. Sa tindi ng galit at sakit, napahawak si Amelia sa isang sanga ng rosas sa kanyang tabi. Ang matatalas na tinik ay bumaon sa kanyang malambot na palad at ang bawat patak ng pulang dugo na gumuguhit sa kanyang balat ay tila nagsisilbing tinta ng isang sumpa. Hindi siya iiyak para sa awa. Iiyak siya para sa huling pagkakataon upang linisin ang kanyang paningin. Tumingin siya sa langit. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagniningning sa pag-ibig, kundi nag-aapoy sa isang malamig na determination. Ang bawat patak ng dugo mula sa kanyang kamay ay paalala na ang Amelia na marunong magtiis ay wala na. Habang ang tunog ng masayang musika mula sa loob ng bahay ay umaalingaw-ngaw sa paligid, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang galit? Ang umaga pagkatapos ng gabi ng Noche Buena ay dumating ng may dalang maputlang liwanag. Tila nahihiyang harapin ang bigat ng katotohanang pasan-pasan ni Amelia. Habang ang buong bahay ay balot pa ng katahimikan, si Miguel ay nakaupo na sa hapagkainan. Maayos ang pananamit at may suot ng ngiting tila walang bahid ng anumang kasalanan. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa tabi ng tasa ng kape ni Amelia. Amelia, sweetie,
Kailangan ko ang pirma mo rito. Ito ang investment sa bagong proyekto sa Batangas na sinasabi ko sa'yo. Kapag nakuha natin ang lupang ito, lalong lalago ang kumpanya ni na Papa. This is for our future. Para sa atin din ito. Tumingin si Amelia sa folder. Pagkatapos ay sa mga mata ng kanyang asawa. Ang mga matang yon na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngayon ay tila dalawang malalim na balon ng kasinungalingan. Naramdaman niya ang matinding pagkirot sa kanyang sentido. Isang tunay na sakit na dulot ng puyat at pag-iyak sa dilim. Miguel, masakit ang ulo ko. Hindi ko pa kayang basahin ang mga legal na papeles na yan. Pwede bang mamaya na lang? Bahagyang kumunot ang noo ni Miguel. Ang kanyang pasensya ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Isang pirma lang naman, Amelia. Masyado kang madrama. Isipin mo na lang ang itutulong nito sa atin. Hindi sumagot si Amelia. Tumayo siya ng dahan-dahan at naglakad patungo sa kanilang silid. Iniwan ang asawang naiinis sa hapag. Nang masiguro niyang nakaalis na si Miguel para sa trabaho, mabilis na nagtungo si Amelia sa lihim na vault, sa loob ng kanilang walk-in closet. Doon niya itinatago ang mga alahas na pamana ng kanyang ina at ang mga passbook ng kanyang personal na ipon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinipindot ang mga numero ng kombinasyon. Ang bawat tunog ng pag-ikot ng mekanismo ay tila isang malakas na pintig sa kanyang pandinig. Pagbukas ng pinto ng bakal, ang tumambad sa kanya ay isang bakanteng espasyo. Wala na ang mga alahas, wala na ang mga passbook. Ang tanging natira ay ang malamig na sahig ng vault. Doon, naramdaman ni Amelia ang isang uri ng hapdi na hindi kayang gamutin ng anumang gamot. Ang kanyang pamilya ay hindi lamang nagnanakaw ng kanyang puso, kundi pati na rin ng kanyang kinabukasan. Suot ang isang malapad na salamin at isang simpleng jacket, lumabas si Amelia ng mansyon nang hindi nagpapaalam kahit kanino. Nagtungo siya sa isang mataas na gusali sa gitna ng lungsod, kung nasaan ang opisina ni Daniel, ang tanging tao na naisip niyang mapagkakatiwalaan sa mga sandaling ito. Pagpasok niya sa silid, ang amoy ng lumang libro at kape ay bumalot sa kanya, nagbibigay ng isang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Tumayo si Daniel mula sa kanyang mesa nang makita ang hitsura ni Amelia. Ang lalaking ito, na dati niyang kaklase at lihim na tagahanga noong kabataan, ay hindi nagbago ang mga mata. Puno pa rin ng katapatan at malalim na pagmamalasakit. Amelia? Anong nangyari? Hindi na nakapagsalita si Amelia. Ang bawat hikbi na pinigil niya sa loob ng maraming oras ay biglang kumawala. Napaupo siya sa sopa at itinago ang kanyang muka sa kanyang mga palad. Walang imik na lumapit si Daniel. Hindi siya nagtanong ng marami. Sa halip ay nagtimpla siya ng isang mainit na chamomile tea at dahan-dahang inilapag ito sa maliit na mesa sa harap ni Amelia. Ang bawat kilos ni Daniel ay banayad. Tila natatakot na baka lalong mabasag ang babaeng nasa harap niya. Uminom ka muna. Nandito lang ako. Hindi ka kailangang magmadali. Ang boses ni Daniel ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng bagyo. Nang kumalma na si Amelia, isinalaysay niya ang lahat. Ang usapan sa balkonahe, ang pregnancy test ni Clara, at ang nawawalang yaman sa vault. Nakikinig lang si Daniel. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Pinipigilan ang sariling galit para sa kapakanan ni Amelia. Amelia, makinig ka. Huwag kang gagawa ng anumang hakbang na maglalantad sa nararamdaman mo. Sa ngayon, kailangan nating maging mas matalino sa kanila. Ipagpatuloy mo ang pagiging masunuring asawa. Ako ang bahalang mag-imbestiga sa mga transaksyong ginagawa ni Miguel sa likod mo. Kailangan natin ng matitibay na ebidensya bago tayo lumaban. Inabot ni Daniel ang isang panyo at iniabot ito kay Amelia. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagtagpo at sa sandaling iyon, naramdaman ni Amelia ang isang kuryente ng pag-asa na matagal na niyang kinalimutan. Ang paghawak ni Daniel ay puno ng respeto, isang uri ng pagtrato
na hindi niya kailanman naramdaman kay Miguel. Nang magpaalam na si Amelia, naiwan sa opisina ni Daniel ang isang mabigat na katahimikan. Ngunit pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ni Clara sa pintuan. Ang dalaga ay may hawak na isang bagay, ang jacket na isinuot ni Amelia patungo sa opisina ni Daniel na naiwan niya sa sofa sa sobrang pagmamadali at gulo ng isip. Ate, saan ka galing? Kanina ka pa hinahanap ni Mama Carmen. At bakit ganito? Bakit amoy pabango ng lalaki ang jacket mo? Ang boses ni Clara ay puno ng tamis, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na tila isang agila na nakatunghay sa kanyang biktima. Napahinto si Amelia. Ang kanyang puso ay tila tumalon mula sa kanyang dibdib. Paano niya ipapaliwanag ang amoy ng pabango ni Daniel sa isang tahanang puno ng mga ahas na naghihintay lang ng kanyang pagkakamali? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang manipis na tela na anumang sandali ay maaaring mapunit ng isang maling galaw. Tinitigan ni Amelia ang kanyang kinakapatid na si Clara na kasalukuyang hawak ang jacket na nagtataglay ng amoy ng kaligtasan mula sa opisina ni Daniel. Ang bawat segundo ng pagtititigan nila ay tila isang taon sa pakiramdam ni Amelia. Pinilit niyang pakalmahin ang tibok ng kanyang puso at nagsuot ng isang malamig, ngunit matatag na maskara sa kanyang mukha. Pumunta ako sa mall kanina, Clara. Nagpabango ako sa isang department store at marahil ay dumikit ang amoy sa tela. Masyado ka namang mapagmatyag, parang hindi mo ako kilala. Ang boses ni Amelia ay hindi nanginig, kahit na sa loob niya ay tila may isang malaking bagyong nagngangalit. Kinuha niya ang jacket mula sa kamay ni Clara nang may awtoridad, isang kilos na nagpatahimik sa dalaga. Ngunit ang mga mata ni Clara ay nanatiling mapanuri, tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa hangin. Ang pag-aalinlangan ay naitanim na at alam ni Amelia na kailangan niyang maging mas maingat sa bawat hakbang. Sumapit ang hapunan, isang oras na dapat ay para sa pamilya, ngunit para kay Amelia ay tila isang paglilitis sa ilalim ng matatalas na dila. Nakaupo si Miguel sa kabisera. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkayamot habang tinitingnan ang pagkaing inihanda ni Amelia. Ang bawat pagtama ng kutsara at tinidor sa mamahaling pinggan ay tila isang paalala ng kawalan ng pagpapahalaga sa kanyang mga pagsisikap. Amelia, wala ka na talagang nagawang tama. Ang alat ng ulam na ito, parang hindi mo man lang pinag-isipan ng pagluluto. I am working so hard for this company. At pag-uwi ko, ganito lang ang sasalubong sa akin. You are becoming more useless every day. Ang bawat salita ni Miguel ay tila isang sampal na dahan-dahang dumudurog sa natitirang pag-asa ni Amelia. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sariling plato. Sa tabi ni Miguel, si Clara ay palihim na ngumingiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkaawa na alam ni Amelia na mapanlinlang lamang. Dumagdag pa sa hirap ang boses ni Doña Carmen na tila isang huling hatol ng kamatayan. Miguel, hayaan mo na siya. Marahil ay napagod siya sa paglalakad kung saan-saan. By the way, Amelia, kailangan ko ng karagdagang pondo para sa aking charity foundation. Alam mo naman, kailangan nating panatilihin ang ating pangalan sa lipunan. Ibinigay mo na ba ang kailangan ni Miguel para sa investment niya? Alam ni Amelia na ang tinatawag na charity ng kanyang biyenan ay wala kundi mga bagong alahas at luho para kay Clara, ngunit tumango lamang siya ng bahagya. Ang kanyang pagiging sunod-sunuran ay ang tanging sandata na meron siya sa ngayon. Pinaglingkuran niya sila ng may pekeng ngiti, isinasali ng tubig at inaasikaso ang bawat pangangailangan nila tulad ng isang tapat na alila sa sarili niyang tahanan. Nang sumapit ang hating gabi at ang mansyon ay nabalot na ng kadiliman, dahan-dahang bumangon si Amelia mula sa tabi ni Miguel. Ang bawat paghinga ng kanyang asawa
ay tila isang nakakatakot na ritmo sa kanyang pandinig. Tahimik siyang naglakad patungo sa study room ni Miguel. Ang kanyang mga paa ay tila lumulutang sa sahig upang hindi lumikha ng anumang ingay. Sa loob ng silid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa bintana. Binuksan niya ang laptop ni Miguel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang isinasaksak ang USB na ibinigay ni Daniel. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habambuhay. Sa screen ng computer, nakita niya ang mga tinitipon na dokumento, mga kontratang puno ng pandaraya, at mga transaksyong nagpapatunay ng paglilipat ng kanyang yaman sa mga account na hindi niya kilala. Habang nagsisimulang kumopya ang mga files, ang bawat paggalaw ng indicator sa screen ay tila isang tibok ng oras na nagbabanta ng kanyang pagkakahuli. Biglang nagkaroon ng pagbabago sa paligid. Ang maliwanag na screen ng laptop ay dahan-dahang nag-abiso ng mababang antas ng baterya. Ang liwanag nito ay tila nagbigay ng pansin sa madilim na sulok ng silid. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Amelia ang marahang pagkaluskos mula sa labas ng pinto. Tila may mga hakbang na papalapit. Ang pintuan ng silid ay dahan-dahang bumukas at ang liwanag mula sa hallway ay tumama sa sahig. Napatayo si Amelia. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa pintuan, nakatayo ang isang anino na may matatalas na mata na nakatitig ng diretso sa kanya. Ang katahimikan ay naging mas matindi, tila bawat hininga ni Amelia ay naririnig ng buong mundo. Ang taong nakatayo sa pintuan ay hindi lamang nagdala ng liwanag, kundi pati na rin ang panganib ng pagkakalantad ng lahat ng kanyang mga lihim. Ang liwanag mula sa hallway ay nagmula sa anyo ni Miguel na nakatayo sa pintuan habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtataka. Ang kanyang presensya ay tila isang mabigat na ulap na nagbabanta ng bagyo sa gitna ng silid. Mabilis na itinago ni Amelia ang maliit na USB sa ilalim ng tupi ng kanyang manipis na nightgown, habang ang kanyang puso ay tila isang ligaw na ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Anong ginagawa mo rito, Amelia? Bakit gising ka pa sa ganitong oras? Ang tinig ni Miguel ay malamig, walang bakas ng init ng isang asawa. Pinilit ni Amelia na huwag manginig. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa isang baso ng tubig na kanina pa nakapatong sa mesa. Ang bawat paggalaw niya ay tila isang dula na kailangang maging perpekto. Nauuhaw lang ako, Miguel. Hindi ako makatulog dahil sa sobrang sakit ng ulo ko. Kaya naisip ko na baka makatulong ang kaunting tubig at ang katahimikan dito sa study room. Pasensya na kung naabala kita. Tumingin si Miguel sa laptop na bahagyang nakabukas pa ang screen, pagkatapos ay muling tumingin sa kanyang asawa. Ang tensyon sa hangin ay tila isang manipis na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nagpakawala ang lalaki ng isang naiiritang buntong hininga at tumalikod na upang bumalik sa kanilang silid. Naghintay si Amelia hanggang sa muling mabalot ng katahimikan ang pasilyo. Bago siya huminga ng malalim, ang kanyang tuhod ay halos manginig sa sobrang takot. Kinabukasan, sa isang liblib at tahimik na sangay ng isang kilalang coffee shop, naghihintay si Daniel. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay nagbibigay ng isang marahang ningning sa kanyang maayos na suot. Nang makita niya si Amelia na pumasok, kaagad siyang tumayo. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang halo ng pag-aalala at kagalakan. Hindi niya hinintay na lumapit ang babae. Siya mismo ang sumalubong dito at inalalayan itong maupo. Isang tasa ng paboritong mainit na tsokolate at isang platitong puno ng malambot na tinapay ang kaagad na inihain sa harap ni Amelia. Kahit lumalaban ka, huwag mong kalimutang kumain, Amelia. Hindi mo kayang ituloy ang laban na ito kung ang sarili mo ay pinababayaan mo.
Ang tinig ni Daniel ay tila isang lunas sa mga sugat na tinatago ni Amelia sa kanyang puso. Inabot ni Amelia ang USB. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng katotohanan. Habang sinusuri ni Daniel ang mga dokumento sa kanyang sariling computer, ang kanyang mukha ay unti-unting naging seryoso. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga mata sa screen ay tila isang hatol na nagpapatunay ng lahat ng hinala ni Amelia. Miguel is funneling funds from your company properties, Amelia. Ang malaking bahagi ng perang ito ay napupunta sa isang trust fund na nakapangalan kay Clara. Plano nilang ubusin ang lahat bago ka man lang makapag-react. Habang pabalik na sa mansyon, dumaan si Amelia sa isang marangyang salon upang sana ay ayusin ang kanyang sarili. Ngunit napatigil siya nang marinig ang isang pamilyar na tawa mula sa loob ng isang pribadong silid. Sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na pinto, nakita niya si Clara na kasama ang ilang kaibigan, nakaupo ng parang isang reyna habang inaasikaso ng mga tauhan ng salon. Utang na loob, Ate Amelia should be the one grateful to me. Binibigay ko sa pamilyang Sandoval ang anak na hindi niya kayang ibigay. Miguel loves me more because I am whole, unlike her. Ang yaman niya, soon it will all be mine and my babies. Ang mga salitang yon ay tila mga patak ng lason na tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-ibig o awa sa puso ni Amelia. Ang bawat halakhak ni Clara ay tila isang kampana na naghuhudyat ng digmaan. Lumabas si Amelia ng salon nang hindi nagpapakita. Ang kanyang mukha ay tila naging isang matigas na bakal na hindi na kayang baliin. Kaagad niyang tinawagan si Daniel. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Daniel, gawin mo ang lahat. Alisin mo ang pangalan ni Clara sa anumang kinalaman sa aking mga ari-arian. I want her to have nothing. Ngunit ang tadhana ay may mas malupit na biro nang makarating siya sa mansyon. Ang tumambad sa kanya sa loob ng bahay ay ang kanyang mga maleta at ilang personal na gamit na nakatambak sa gitna ng sala. Tila mga basurang itinapon sa gilid ng daan. Nakatayo si Doña Carmen sa itaas ng hagdanan. Ang kanyang mukha ay puno ng hantong na pagmamataas habang nakatingin ng pababa kay Amelia. Mula ngayon, sa guest room ka na matutulog. Kailangan ni Miguel ng mas malaking espasyo para sa kanyang trabaho at kailangan din ni Clara ng isang komportableng silid para sa kanyang pagbubuntis. Huwag kang magreklamo, Amelia. Isipin mo na lang na ito ang ambag mo para sa magiging apo ko. Tumingin si Amelia sa kanyang mga nagkalat na damit sa sahig, pagkatapos ay tumingala sa matandang babaeng tinuring niyang pangalawang ina. Ang bawat hibla ng kanyang dignidad ay tila tinatapakan sa harap ng kanyang mga mata. Wala siyang sinabi, ngunit sa loob ng kanyang katahimikan, ang bawat piraso ng kanyang gamit na nakakalat ay naging paalala ng kanyang muling pagbangon. Ang tanong na lamang na nananatili ay kung gaano kalalim ang sugat na iiwan niya sa mga taong kumuha ng lahat mula sa kanya. Kapag dumating na ang araw ng kanyang paniningil, ang bawat piraso ng kanyang damit na nakakalat sa sahig ay tila mga labi ng isang nagigibang muog na dahan-dahang binubura ng panahon. Sa ilalim ng mapanuring titig ni Doña Carmen, dahan-dahang lumuhod si Amelia upang pulutin ang kanyang mga gamit. Ang bawat pagyuko niya ay tila isang pagsuko ng kanyang dangal, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ang bawat hapdi ay nagiging pataba sa isang lumalagong puot. Habang hinihimas ni Clara ang kanyang tiyan sa gilid, tila isang reynang nanonood ng pagbagsak ng kanyang kaaway, na natiling tikom ang bibig ni Amelia. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kanyang dating silid ay tila isang pinal na hatol, isang hudyat na siya ay isa na lamang estranghero sa loob ng bahay na itinayo ng kanyang sariling pawis at yaman. Nang dumating si Miguel ng gabing iyon, walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, ang bumati kay Amelia sa maliit at maalikabok na guest room ay ang kanyang malamig na tinig na puno ng panunumbat. Huwag ka nang maging makasarili, Amelia. Clara needs the space and the comfort
lalo na't dala niya ang anak ko. You don't understand because you've never been a mother. Isipin mo na lang na ito ang kabayaran sa lahat ng pagkukulang mo sa akin bilang asawa. Ang bawat salita ni Miguel ay tila mga pako na ibinabaon sa krus na pasan-pasan ni Amelia. Hindi siya kumibo. Tanging ang mahigpit na pagkakahawak sa dulo ng kanyang kumot ang nagpakita ng kanyang nararamdaman. Sa loob ng maliit na silid na yon, kung saan ang tanging kasama niya ay ang dilim at ang sariling mga alaala, nakaramdam si Amelia ng isang matinding pag-iisa. Ngunit sa gitna ng kanyang pangungulila, naalala niya ang mga mata ni Daniel, ang mga matang nagbibigay sa kanya ng liwanag sa gitna ng kanyang kalbaryo. Kinabukasan, sa ilalim ng isang matandang puno ng narra sa isang tahimik na parke, muling nagtagpo ang landas ni na Amelia at Daniel. Ang simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng basang lupa, isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng bagong simula pagkatapos ng ulan. Inilapag ni Daniel ang isang maliit na lalagyan ng mainit na kape sa tabi ni Amelia. Ang kanyang kilos ay puno ng pag-iingat. Tila ang babaeng nasa harap niya ay isang mamahalin at babasaging kristal. Amelia, kailangan mong maging matatag. I found something in the files you gave me. Mayroong isang folder na may pamagat na Project C. Hindi lang ito basta paglilipat ng pondo. Ito ay isang plano upang tuluyang makuha ang buong kontrol sa kumpanya ng mga Roxas at gawing dummy owner si Clara. They are planning to declare you mentally unstable para maalis ang lahat ng kapangyarihan mo. Ang banghang nararamdaman ni Amelia ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Ang pagtataksil ay hindi lamang pala sa kama, kundi isang sistematikong pagpatay sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang hinawakan ni Daniel ang kanyang nanginginig na kamay. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang angkla na humihila sa kanya pabalik sa katotohanan. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, Amelia. I am here. We will fight this together, slowly and surely. Magtiwala ka lang sa akin. Sa sandaling iyon, ang takot ni Amelia ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng pagiging pinahahalagahan at pinoprotektahan. Ang tibok ng kanyang puso ay hindi na dahil sa kaba, kundi sa isang nagniningas na determinasyon. Ngunit ang kanilang sandali ng katahimikan ay nagwakas nang mapansin ni Amelia ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Tila sumusunod sa bawat kilos niya. Pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ni Miguel na may kakaibang mamangiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting tila may itinatagong malaking tagumpay. Hawak nito ang isang baso ng alak. Ang likido sa loob ay tila naglalaro sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Amelia, may balita ako. I just closed a deal with Project C bukas. Kailangan nating pumunta sa isang espesyal na doktor. Sabi ni Mama, kailangan mong sumailalim sa isang psychological evaluation para sa stress mo. We only want what's best for you, my dear. Ang bawat salita ni Miguel ay tila isang bitag na dahan-dahang sumasakal sa leeg ni Amelia. Sa likod ni Miguel nakita niya si Clara na nakasilip mula sa itaas ng hagdanan. Ang mga mata nito ay puno ng kislap ng isang nananalo. Ang panganib ay hindi na lamang nasa mga papeles. Ito ay nasa hangin na kanyang nilalanghap sa loob ng sarili niyang tahanan. Hanggang kailan kaya niyang panatilihin ang kanyang katinuan sa gitna ng mga taong nagnanais na ituring siyang baliw upang makuha ang lahat ng sa kanya. Ang bawat hininga ni Amelia sa loob ng maliit at malamig na guest room ay tila may kasamang alikabok ng kanyang mga durog na pangarap. Sa gitna ng kadiliman, nakatitig siya sa kisame. Iniisip kung paano ang silid na dati ay para sa mga panauhin ay naging sarili niyang piitan. Ang mungkahi ni Miguel tungkol sa psychological evaluation ay hindi lamang isang simpleng pag-aalala. Ito ay isang laso na dahan-dahang ibinubuhos sa kanyang reputasyon upang tuluyan siyang mabura sa mapa ng kumpanyang Roxas. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang mabilis na yabag ng isang taong tumatakas
mula sa isang naglalagablab na apoy. Kinaumagahan, bago pa man magising ang lahat, nagkulong si Amelia sa banyo at maingat na tinawagan si Daniel. Ang marahang pagdaloy ng tubig sa gripo ay nagsilbing tabing upang hindi marinig ng sino man ang kanyang mahinang boses. Daniel, itutuloy nila ang plano. Gusto nila akong dalhin sa isang doktor na kontrolado nila. I am scared, Daniel. Paano kung maniwala ang lahat na baliw ako? Huminga ka ng malalim, Amelia. Makinig ka sa akin. Meron akong kakilalang espesyalista, isang taong may integridad. Gagawin nating paraan na siya ang mag-evaluate sa'yo ng palihim bago kanila madala sa doktor nila. Hindi kita pababayaan. Tandaan mo, ang katotohanan ay hindi kayang baluktutin ng anumang pekeng sertipiko. Ang boses ni Daniel ay tila isang malambot na himig na nagpapatahimik sa bagyo sa loob ng dibdib ni Amelia. Paglabas niya ng banyo, sinalubong siya ni Doña Carmen na may hawak na isang baso ng gatas. Ang matanda ay may suot na maskara ng pagkukunwari. Isang ngiting tila gawa sa porselanang madaling mabasag. Uminom ka nito, Amelia. Mukhang hindi ka nakatulog ng maayos. Alam mo, nag-aalala talaga kami sa'yo. Masyado ka ng maraming iniisip kung ano-anong naririnig mo sa gabi. This evaluation is just to help you find peace para na rin sa ikabubuti ng pamilya. Tinitigan ni Amelia ang gatas. Alam niyang ang bawat patak nito ay punong-puno ng mapanirang intensyon. Kinuha niya ang baso, ngunit hindi ito ininom. Sa halip ay maingat niya itong inilapag sa gilid ng lababo. Sa kabilang dako ng kusina, nakita niya si Clara na masayang kumakain ng prutas. Ang dalaga ay may hawak na isang mamahaling magazine, tila abala sa pagpili ng mga kagamitan para sa nursery ng sanggol na dinadala nito. Ate, don't be so paranoid. Isipin mo na lang, after this, everyone will see that we are just trying to protect you. Kahit naman anong mangyari, dito ka pa rin titira. We will take care of you kahit na hindi mo na kaya ang kumpanya. Ang bunghang pagpapakumbaba ni Clara ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa dignidad ni Amelia. Pinilit ni Amelia na manatiling kalmado. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng bahagyang hapdi. Ito ang Project C. Ang dahan-dahang pagbura sa kanyang katinuan upang gawin siyang isang anino sa sarili niyang buhay. Nang dumating ang oras ng kanilang pag-alis patungo sa klinika, naramdaman ni Amelia ang malamig na pawis sa kanyang noo. Habang nasa loob ng sasakyan, mahigpit na hinahawakan ni Miguel ang kanyang kamay, isang hawak na hindi nagpaparamdam ng pagmamahal kundi ng isang mahigpit na pagkabilanggo. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan sa semento ay tila isang pagbibilang ng mga sandali bago ang kanyang tuluyang pagbagsak. Ngunit sa gitna ng trapiko, tumunog ang telepono ni Miguel. Isang mahalagang tawag mula sa kumpanya na hindi nito pwedeng baliwalain. Sa sandaling iyon, nakita ni Amelia ang pagkakataon. Tumingin siya sa labas ng bintana at nakita ang isang pamilyar na itim na sasakyan na nakasunod sa kanila. Ang sasakyan ni Daniel. Ang sulyap na yon ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inaasahang mayroon pa siya. Nang makarating sila sa tapat ng isang malaking gusali ng ospital, bumaba si Amelia nang may bagong uri ng tatag. Lumingon siya kay Miguel at kay Doña Carmen na tila mga buwitreng naghihintay ng kanyang pagkakamali. Ang kanyang tinig, bagamat mahina, ay may kalakip na talim na hindi nila inaasahan. Kung sa tingin niyo ay ganoon kadali ninyong makukuha ang lahat sa akin sa pamamagitan ng paggawa sa akin na baliw, nagkakamali kayo. Ang katinuan ko ang huling bagay na kukunin ninyo bago ko kayo makitang bumagsak. Pumasok siya sa loob ng ospital ng mag-isa. Iniwan silang nagtataka sa biglaang pagbabago ng kanyang aura. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, isang tanong ang patuloy na umaalingaw-ngaw. Sapat na kaya ang katotohanan upang talunin ang isang mundong binuo mula sa mga kasinungalingan? O ang kanyang paghahanap sa hustisya
ay magiging mitya lamang ng mas matinding panganib na hindi pa niya nakikita. Ang malamig na simoy ng aircon sa loob ng klinika ay tila dumidikit sa balat ni Amelia. Isang uri ng ginaw na hindi kayang pawiin ng anumang makapal na tela. Ang amoy ng disinfectant sa paligid ay nagpapaalala sa kanya ng kawalang buhay. Tila siya ay isang specimen na nakatakdang suriin sa ilalim ng mikroskopyo. Sa tabi niya, si Miguel ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pagkukunwari. Habang si Doña Carmen ay panakanakang tumitingin sa kanyang relos, tila naiinip sa paghatol na matagal na nilang inihanda. Ang bawat marahang pag-inog ng mga kamay ng orasan sa pader ay tila isang mabigat na hakbang ng isang taong papalapit sa isang bangin. Mrs. Roxa Sandoval, pasok na po kayo sa loob. Tawag ng isang nurse na may malamig na boses. Pumasok si Amelia sa isang maliit na silid kung saan naghihintay ang isang lalaking may suot na salamin at isang matigas na ekspresyon sa mukha. Ito ang doktor na binayaran ni Miguel, ang taong nakatakdang magmantsa sa kanyang katinuan. Ang bawat tanong nito ay tila isang bitag na dahan-dahang humihila sa kanya patungo sa isang madilim na sulok. Nararamdaman mo ba, Amelia, na parang may mga tao sa paligid mo na hindi mo mapagkakatiwalaan? O baka naman, ang lahat ng naririnig mo ay produkto lamang ng iyong pagod at matinding stress? Huminga ng malalim si Amelia. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri sa ilalim ng mesa, ngunit pinanatili niyang diretso ang kanyang tingin. Ang naririnig ko ay ang katotohanan, Dok. Ang nakikita ko ay ang pagtataksil ng mga taong dapat ay nag-aalaga sa akin. Hindi iyon guni-guni. Iyon ay ang masakit na realidad. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse upang mag-abot ng isang folder sa doktor. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang mga mata ni Amelia at ng nurse. Isang mabilis na kindat at isang maliit na piraso ng papel ang palihim na nailapag sa gilid ng braso ni Amelia. Ang sulat ay pamilyar. Mula kay Daniel, huwag kang matatakot. Ang doktor na ito ay kasama na natin. Ang biglang pagbabago sa ekspresyon ng doktor ay hindi napansin ni Miguel na naghihintay sa labas. Ang bawat sumunod na tanong ay naging formal at neutral, tila isang tunay na pagsusuri na walang halong panlilinlang. Nang lumabas si Amelia, ang kanyang puso ay tila isang ibong nakawala sa hawla. Ngunit sa labas, ang mukha ni Miguel ay tila isang madilim na langit bago ang bagyo. Anong nangyari sa loob? Bakit ang tagal? Tanong ni Miguel. Ang kanyang tinig ay may talim na hindi maitago. The doctor said I just need rest, Miguel. Mukhang hindi nagtagumpay ang plano ninyong gawin akong baliw. Sagot ni Amelia ng may kalmado ngunit mapanuyang tinig. Ang pag-uwi nila sa mansyon ay balot ng isang nakakasakal na katahimikan. Ngunit ang mas masakit na sulyap ay nagmula kay Clara na nakaupo sa sofa habang suot ang isa sa mga paboritong bestida ni Amelia. Ang dalaga ay tila wala ng hiya sa kanyang pagkilos. Ang kanyang tiyan ay dahan-dahang ipinagyayabang habang humihigop ng sariwang juice. Ate, sayang naman. Akala ko makakapagpahinga ka na sa isang tahimik na pasilidad. Pero don't worry, habang wala kang ginagawa, ako na ang bahala kay Miguel. At pati na rin sa kumpanya nyo, tutulungan ko siya. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pasensya ni Amelia. Sa gabi, habang nag-iisa sa guest room, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Daniel. Magkita tayo bukas sa lumang parke. May kailangan akong ibigay sa iyo na magpapatumba sa kanila. Ang gabing iyon ay naging mas mahaba para kay Amelia. Ang bawat tunog ng kuliglig sa labas ay tila isang awit ng pakikidigma. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, naramdaman niya ang isang init sa kanyang dibdib sa tuwing naaalala niya ang pangako ni Daniel. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Amelia na hindi siya nag-iisa. Ang bawat pagpatak ng luha niya sa unan ay hindi na dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pag-asang may bukas pang naghihintay.
Isang bukas kung saan ang bawat panlilinlang ay magkakaroon ng kabayaran. Ngunit habang unti-unting pumipikit ang kanyang mga mata, isang pangamba ang muling bumangon. Ano ang gagawin ni Miguel kapag nalaman niyang ang taong akala niya ay kontrolado niya ay siya palang unti-unting humuhukay ng sarili niyang libingan? Ang bawat hakbang ni Amelia sa ibabaw ng mga tuyong dahon sa lumang parke ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng kanyang sariling mga pangarap na isa-isang nalagas at naging abo. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng basang lupa at mga bulaklak na dahan-dahang nalalanta, isang paalala ng kanyang sariling kalagayan sa loob ng mansyong Sandoval. Ngunit sa dulo ng pasilyo ng mga puno ng narra, nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng lalaki. Nakatayo si Daniel, ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang itim na coat, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo, tila may malalim na iniisip. Nang makalapit si Amelia, lumingon si Daniel at isang banayad ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bawat paggalaw ng lalaki ay puno ng respeto at isang uri ng katatagan na matagal nang hinahanap ni Amelia. Inalalayan siya ni Daniel na maupo sa isang sementadong upuan na napapalibutan ng mga gumagapang na baging. Amelia, kailangan mong makita ito. Ang mga dokumentong nakuha ko ay hindi lamang tungkol sa pagnanakaw ng pondo. Miguel has been sending large amounts of money to a private doctor under Clara's name. This isn't just for prenatal care, Amelia. This is a payment for a secret medical procedure that happened years ago before you even met Miguel. Ang banghang nararamdaman ni Amelia ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang buong katawan. Ang bawat salita ni Daniel ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo. Ang pagtataksil ni na Miguel at Clara ay hindi lamang nagsimula kamakailan. Ito ay isang mahabang serye ng mga kasinungalingan na binuo sa loob ng maraming taon. Dahan-dahang hinawakan ni Daniel ang kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa likod ng palad ni Amelia upang bigyan ito ng lakas. Don't let them break you, Amelia. We have enough to cut Clara off from the family trust. I have already drafted the documents. Isang pirma mo lang at mawawalan siya ng anumang karapatan sa yaman ng mga Roxas na pilit nilang kinakamkam. Sa sandaling iyon, ang pakiramdam ng pagiging ligtas sa piling ni Daniel ay tila isang mainit na sikat ng araw sa gitna ng taglamig. Ang bawat pintig ng puso ni Amelia ay hindi na dahil sa kaba, kundi sa isang matinding pasasalamat. Ang tingin ni Daniel ay puno ng isang damdamin na hindi kailangang bigkasin, isang tahimik na pangako na kailanman ay hindi niya ito iiwan. Ngunit pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang eksenang tila sumasakal sa kanyang hininga. Nakaupo si Clara sa gitna ng sala, suot ang isa sa mga mamahaling gown ni Amelia na itinago niya para sa isang espesyal na okasyon. Ang dalaga ay tila wala ng anumang balak na itago ang kanyang tunay na kulay. Kasama nito si Doña Carmen na masayang pinapanood ang bawat kilos ng kanyang paboritong manugang. Ate, don't be mad. Bagay naman sa akin ang dress na ito, di ba? Sabi ni Miguel, mas maganda raw ako rito kaysa sayo. And look, I already picked the theme for the baby's nursery. Gagamitin namin ang legacy fund ng mga Roxas para sa lahat ng luho ng anak ko. After all, he's the only heir this family will ever have. Ang bawat halakhak ni Clara ay tila isang matalim na aspile na itinutusok sa puso ni Amelia. Ang utang na loob na dati ay ipinagmamalaki ni Clara ay tuluyan ng naging isang sandata ng pananakit. Sa halip na sumigaw, tumalikod si Amelia at nagtungo sa kanyang silid. Doon, kinuha niya ang panulat at pinirmahan ang mga dokumentong ibinigay ni Daniel. Ang bawat stroke ng kanyang ballpen sa papel ay tila isang pagputol sa mga kadenang nagtatali sa kanya sa mga taong ito. Nang gabing iyon,
Habang ang buong mansyon ay balot ng katahimikan, isang lihim na tawag ang natanggap ni Amelia mula sa isang hindi kilalang numero. Ang boses sa kabilang linya ay tila isang bulong mula sa nakaraan. Amelia, kailangan mong lumabas ng bahay bukas ng gabi. May malaking mangyayari sa Project C na hindi mo pwedeng palampasin. Miguel is planning to move all your remaining assets to an offshore account. Kapag nangyari iyon, wala ka nang mababawi pa. Napatayo si Amelia. Ang kanyang puso ay tila isang mabilis na pagtakbo ng isang taong hinahabol ng panganib. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang pagbilang patungo sa kanyang tuluyang pagkasira o sa kanyang huling pagkakataon upang manalo. Ang tanong ay sino ang tumawag sa kanya? At ito ba ay isang tunay na tulong o isa pang bitag na sadyang inihanda para sa kanyang huling pagbagsak? Ang misteryosong tinig sa kabilang linya ay tila isang malamig na hanging dumaan sa batok ni Amelia, nag-iiwan ng kilabot na hindi niya maipaliwanag. Matapos maputol ang tawag, nanatili siyang nakatitig sa screen ng kanyang telepono. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Sino ang taong iyon? Bakit tila alam nito ang bawat sulok ng maruming plano ni Miguel? Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na ang oras ay mabilis na nauubos at ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang patungo sa kawalan kung hindi siya kikilos ng mabilis. Kinaumagahan, sa ilalim ng malungkot na kalangitan na tila nagbabadya ng ulan, muling nagkita sina Amelia at Daniel sa isang lumang aklatan. Ang amoy ng mga lumang pahina ng libro at ang katahimikan ng paligid ay nagbigay kay Amelia ng kaunting kapanatagan. Nang marinig ni Daniel ang tungkol sa misteryosong tawag, ang kanyang mukha ay nabalutan ng matinding pag-aalala. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang upuan kay Amelia. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader na nagtatanggol sa kanya mula sa bagyo. Amelia, kailangan nating magmadali. Kung totoo ang sinabi ng tumawag, plano ni Miguel na ilipat ang lahat ng assets mo bukas sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Gagamitin niya ang ingay ng party para itago ang kanyang mga kilos. But don't worry, I have a team monitoring those accounts. Hinding-hindi ko hahayaang manakaw nila ang huling sentimo na natitira sa'yo. Hinawakan ni Daniel ang balikat ni Amelia, isang marahang pagpalo na naglalayong magbigay ng lakas. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako na hindi ito bibitaw. Tinitigan ni Amelia ang mga mata ni Daniel at sa loob ng mga sandaling iyon, nakikita niya ang isang lalaking hindi lamang nakikipaglaban para sa hustisya, kundi isang lalaking nagmamalasakit sa kanyang buong pagkatao. Thank you, Daniel. I don't know what I would do without you. Ikaw lang ang dahilan kung bakit nananatili pa akong matino sa bahay na yan. Ngunit ang pagbabalik sa mansyon ay tila pagpasok muli sa isang kulungan ng mga leon. Sa sala, nakita ni Amelia si Doña Carmen at Clara na abala sa pag-aayos ng mga listahan ng mga bisita para sa party ni Miguel. Ang bawat halakhak nila ay tila isang insulto sa kanyang paghihirap. Nakita niya ang isang makapal na katalogo ng mga mamahaling weebles para sa nursery ng sanggol na ang bawat presyo ay may katumbas na halagang sapat na para pakainin ang isang buong barangay. Amelia, mabuti at nandyan ka. Siguraduhin mong maayos ang lahat ng pagkain bukas. Ayokong mapahiya si Miguel sa harap ng kanyang mga business partners. At Clara, piliin mo na ang pinakamahal na crib. Only the best for my grandson. Wika ni Doña Carmen habang hindi man lang tumitingin kay Amelia. Pinanood ni Amelia ang kanyang biyenan na tila ba ang lahat ng ari-arian ng mga Roxas ay kanila na. Ang bawat pag-uusap nila tungkol sa hinaharap ay tila pagbura sa kanyang nakaraan. Sa gabi, habang nag-aayos ng gamit si Miguel sa kanilang dating silid, nakita ni Amelia ang pagkakataon. Nang lumabas si Miguel para kumuha ng alak, dahan-dahang binuksan ni Amelia ang briefcase nito na naiwan sa kama. Ang marahang tunog ng paghila ng zipper ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng katahimikan.
Sa loob ng briefcase, nakita niya ang isang asul na folder. Ang pamagat nito ay Project C, ngunit sa ilalim nito ay may nakasulat na mas nakakapanghilakbot na detalye. Final liquidation of Roxas assets. Mayroon ding isang maliit na bote ng gamot na walang label. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang mga papeles. Ang bawat salita ay nagpapatunay na ang paglilipat ng pera ay gagawin sa pamamagitan ng kanyang huwad na lagda na matagal nang pinag-aralan ni Miguel. Narinig ni Amelia ang mga yabag ng paa ni Miguel na papalapit sa pinto. Mabilis niyang ibinalik ang folder at isinara ang briefcase. Nang pumasok si Miguel, tinitigan siya nito nang may kakaibang kinang sa mga mata. Isang kinang ng isang taong nakatitiyak na sa kanyang tagumpay. Lumapit si Miguel sa kanya at hinalikan ang kanyang noo. Isang halik na tila laso na dumidikit sa kanyang balat. Bukas ang simula ng bagong buhay natin, Amelia. Matatapos na ang lahat ng paghihirap mo. Just trust me, okay? Habang nakahiga si Amelia sa guest room ng gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang bawat anino sa dingding ay tila nagiging mga mukha ng kanyang mga kaaway. Bukas ang huling laban. Bukas ay malalaman kung ang hustisya ba ay mangingibabaw o ang kasamaan ang tuluyang lalamon sa kanyang buhay. Ngunit may isang tanong na patuloy na nagpapabilis ng kanyang tibok ng puso. Sino ang taong tumawag sa kanya at ano ang magiging kapalit ng tulong na ibinibigay nito? Ang bawat bituin sa kalangitan ay tila nagtatago sa likod ng makakapal na ulap, nahihiyang saksihan ang kislap ng mga mapanlinlang na ilaw na bumabalot sa mansyong Sandoval. Ang gabi ng kaarawan ni Miguel ay dumating ng may dalang magarbo at mapanuyang pagdiriwang, isang piging na binuo mula sa mga ninakaw na pangarap at dinayang yaman. Ang bawat kalansing ng mga mamahaling baso ng kristal at ang marahang himig ng orkestra sa paligid ay tila isang mabilis na ritmo ng isang bitag na dahan-dahang sumasara. Sa gitna ng malawak na bulwagan, nakatayo si Clara, suot ang isang pulang bestida na tila sumisigaw ng tagumpay at kasakiman. Isang damit na binili gamit ang perang pinaghirapan ni Amelia. Ngunit ngayon ay suot ng babaeng nagnakaw ng kanyang asawa. Sa loob ng kanyang maliit na silid, nakaharap si Amelia sa salamin. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagtataglay ng bakas ng luha. Sa halip, ito ay puno ng isang malamig at nagniningas na determinasyon. Isinuot niya ang isang itim na bestidang yari sa mamahaling puntas, isang kulay na tila nagpapahiwatig ng pagluluksa para sa kanyang patay na pagsasama, ngunit may dala ring awtoridad ng isang tunay na reyna. Dahan-dahan niyang inilapat ang matingkad na pulang lipstick sa kanyang mga labi. Ang kulay nito ay tila dugo sa ibabaw ng maputing niebe. Ang bawat paggalaw niya ay tumpak, binalot ng isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Sa sandaling iyon, ang kanyang telepono ay nagliwanag sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula kay Daniel ang bumati sa kanya. Nakahanda na ang lahat. Ako ay nasa likod mo lang, Amelia. Huwag kang kukurap. Ang mga salitang iyon ay tila isang mainit na haplos sa kanyang naninigas na puso. Isang paalala na sa gitna ng digmaang ito, may isang taong tunay na nagbabantay sa kanyang kaligtasan. Nang bumaba si Amelia sa malawak na hagdanan, ang bawat mata sa bulwagan ay napalingon sa kanya. Ang mga bulungan ng mga panauhin ay tila isang pukyutan na nagsisimulang mag-ingay, puno ng pagtataka at lihim na pangungutya. Nakita niya si Miguel sa gitna ng karamihan, nakayakap sa baywang ni Clara habang masayang nakikipag-usap sa mga business partners na tila ba ang dalaga, ang tunay niyang may bahay. Si Doña Carmen naman ay lalong nagpakitang gilas, ipinapakilala si Clara sa bawat kakilala bilang ang babaeng nagdadala ng bagong pag-asa sa mga Sandoval. Ang bawat sulyap ng kanyang biyenan ay tila isang matalim na palaso na nagnanais na itaboy siya sa labas ng sarili niyang tahanan. Amelia,
Mabuti at naisipan mong lumabas, wika ni Doña Carmen nang may mapanuyang ng ngiti. Huwag kang tumayo lang dyan na parang estatwa. Clara is pregnant and thirsty. Kumuha ka ng alak at pagsilbihan mo siya. Ipakita mo naman na may silbi ka pa rin sa bahay na ito, kahit papaano. Tinitigan ni Amelia ang kanyang biyenan. Pagkatapos ay ang nakakalokong nangiti ni Clara. Sa halip na magalit, kinuha ni Amelia ang bote ng mamahaling wine at lumapit sa dalawa. Ang kanyang bawat hakbang ay tumpak. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad na hindi kayang tapatan ng anumang pulang damit. Dahan-dahan niyang isinali ng madilim na likido sa baso ni Clara. Hindi nagpapatalo ng kahit isang patak sa labas ng kristal. Ang bawat kilos niya ay puno ng klase, isang tahimik na sampal sa kabakyaan ng mga taong nasa harap niya. Salamat ate. Alam mo, ang sarap sa pakiramdam na pinagsisilbihan ng paisang Roxas. Parang mas lalong sumasarap ang tagumpay. Bulong ni Clara na sapat lamang upang marinig ni Amelia. Tumayo si Miguel sa harap ng lahat at itinaas ang kanyang baso. Ang bawat ilaw sa bulwagan ay tila nakatuon sa kanya. Ang bida ng gabing puno ng dumi. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa pagdalo. Ngayong gabi, hindi lang ang aking kaarawan ang ating ipinagdiriwang, kundi ang simula ng Project C at ang pagdating ng bagong liwanag sa aking buhay. Tumingin siya ng malalim kay Clara. Tila ba si Amelia ay isang anino na lamang sa sulok na hindi na nararapat pang pansinin. Sa gitna ng palakpakan, lumapit si Miguel kay Amelia. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso at malamig. Inabot niya ang isang makapal na puting sobre na naglalaman ng mga papeles na matagal na niyang inihanda sa dilim. Ang bawat hibla ng papel na yon ay tila may bigat ng 1,000 tonelada. Pirmahan mo na ang annulment papers, Amelia. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo at ang pamilyang ito. Nakakahiya na ang presensya mo rito. Tanggapin mo na wala ka ng lugar sa buhay ko. Ang bawat salita ni Miguel ay tila isang huling hatol na dahan-dahang binitawan sa gitna ng maraming tao. Ang katahimikan ay bumalot sa buong bulwagan. Ang lahat ay naghihintay sa pagbagsak ng luha ni Amelia, sa kanyang pagluhod at pagmamakaawa. Ngunit si Amelia ay nanatiling nakatayo ng matuwid. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa sobre, habang ang isang lihim na ngiti ay nagsisimulang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagbababadya ng isang bagyo na hindi kailanman inasahan ng mga Sandoval na darating. Hawak ni Amelia ang maputing sobre na tila isang huling hatol, ngunit sa halip na manginig o lumuha, ang kanyang mga kamay ay nanatiling matatag tulad ng isang batong hindi natitinag ng anumang alon. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay naging mas malalim. Tila bawat panauhin ay nakikiramdam sa susunod na mangyayari. Sa gitna ng lahat ng mga matang nakatuon sa kanya, binitawan ni Amelia ang sobre. Ang marahang pagbagsak ng papel sa makinis na sahig ay tila isang malakas na hudyat ng kanyang pagsuway. Isang malamig at matalim na halakhak ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tunog na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon at nagpatahimik maging sa orkestra. Pirmahan ang annulment? Miguel, sa tingin mo ba ay ganun ako katanga para bitawan ng lahat pagkatapos ninyo akong gawing basurahan sa sarili kong tahanan? Ang mukha ni Miguel ay mabilis na namula sa tindi ng galit at kahihiyan sa harap ng kanyang mga kasamahan sa negosyo. Lumapit siya ng may matatalas na hakbang. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pagnanais na saktan ang babaeng naglakas loob na hiyain siya. Umalis ka na rito, Amelia. Wala ka ng karapatan sa bahay na ito. Ito ay akin. At ang babaeng mahal ko, ang karapat-dapat na manatili rito. Get out of my house. Ngunit bago pa man makahakbang si Miguel, ang malalaking pintuan ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas ng malawak. Ang liwanag mula sa labas ay tila nagbigay ng isang banal na aura sa lalaking pumasok, si Daniel. Ang bawat hakbang ng abogado ay puno ng awtoridad,
Bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang babala ng paparating na hustisya. Sa likuran niya ay ang ilang mga tauhan ng aniniwa, maayos ang pagkakasuot at may bitbit na mga dokumentong selyado ng batas. Bahay mo, Miguel! Mukhang nakakalimutan mo kung kanino galing ang bawat sentimong ipinambili ng lupang kinatatayuan mo. Wika ni Daniel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat na hindi kayang baliin. Lumapit siya sa tabi ni Amelia. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na kalasag na pumoprotekta sa babae. Tumingin si Amelia ng diretso sa mga mata ni Miguel. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng kapangyarihan. Miguel, ang lupang kinatatayuan mo, ang kumpanyang pinagmamalaki mo, at maging ang bawat gamit na hinahawakan mo ngayon. Lahat ng yan ay nakapangalan sa akin. I am the sole owner of Roxas Properties. You are just a mere employee who overstepped his boundaries. Biglang nagliwanag ang malaking screen sa gitna ng bulwagan na dapat sana ay magpapakita ng mga video ng kaarawan ni Miguel. Ngunit sa halip na mga larawan ng selebrasyon, ang tumambad sa lahat ay ang mga dokumento ng Project C, ang mga ebidensya ng malawakang pagnanakaw, ang mga pekeng pirma, at ang mga lihim na paglilipat ng pera patungo sa mga account na nakapangalan kay Clara. Ang bawat pahina na lumalabas sa screen ay tila isang sampal sa mukha ng mga Sandoval. Nagkaroon ng gulo at bulungan sa gitna ng mga panauhin. Si Clara, na kanina ay nakatayo nang may pagmamataas, ay tila isang kandilang dahan-dahang natutunaw. Namutla siya at napahawak sa kanyang tiyan, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Habang nakikita ang mga taong kanina, ay humahanga sa kanya na ngayon ay nagbibigay ng mga tingin ng panghahamak. Ate Amelia, please, think about the baby. Hikbi ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang sinusubukang lumapit kay Amelia. Kailangan ng anak ko ng maayos na buhay. Huwag mo namang gawin ito sa amin. Tinitigan siya ni Amelia nang may matinding pagkasuklam, isang tingin na tila nanggagaling sa isang taong namatay na, ang lahat ng awa sa puso. Buntis ka? Clara, huwag mong gamitin ang bata para pagtakpan ang iyong kasakiman. Ang anak mo ay lalaki sa katotohanang ang kanyang ina ay isang traidor at nagnanakaw ng buhay ng iba. Sana lang ay mapakain mo ng luho ang anak mo sa loob ng kulungan. Sa sandaling iyon, ang mga opisyal ng batas ay pumasok na sa gitna ng bulwagan. Ang marahang tunog ng paglalapat ng malamig na metal ng posas sa mga kamay ni Miguel ay naging hudyat ng katapusan ng kanyang kaharian ng kasinungalingan. Wala siyang nagawa, kundi ang yumuko sa kahihiyan habang ang kanyang ina, si Doña Carmen, ay tila nawalan ng lakas at napaupo sa sahig. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila naging mga kadenang nagpapabigat sa kanya. Habang hinihila palabas si Miguel, nanatiling nakatayo si Amelia sa gitna ng bulwagan. Ang bawat piraso ng kanyang pangarap na nawasak ay tila dahan-dahang nabubuo muli, ngunit sa ibang anyo. Naramdaman niya ang marahang pagdampi ng kamay ni Daniel sa kanyang likuran, isang tahimik na suporta na nagsasabing tapos na ang laban. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging mas magaan, ngunit sa gitna ng katahimikang naiwan, isang huling pagsabog ng galit ang hindi inasahan ng sinuman. Si Doña Carmen ay biglang tumayo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kinuha niya ang isang matalim na kutsilyo mula sa hapag ng mga prutas at mabilis na sumugod patungo kay Amelia. Ang kanyang galing sa pag-arte ay napalitan ng isang tunay na kabaliwan. Mamatay ka na, demonyita! Ikaw ang sumira sa buhay ng anak ko. Ang bawat segundong sumunod ay tila naging isang mabagal na galaw ng panahon. Ang liwanag ng chandelier ay tumama sa kumikinang na talim ng kutsilyo, habang ito ay mabilis na lumalapit sa puso ni Amelia. Ang matalim na kislap ng kutsilyo sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier ay tila isang kidlat na nagbabadyang tumapos sa lahat ng ingay sa loob ng bulwagan. Sa isang kisap mata, ang mundo ni Amelia ay tila bumagal ang pag-ikot.
Nakita niya ang nanlilisik na mga mata ni Doña Carmen. Ang mukhang dati ay puno ng mapanlinlang ng ngiti, ay ngayoy balot ng isang hayagang kabaluan. Ngunit bago pa man madampi ng talim ang kanyang balat, isang bulto ng katawan ang mabilis na humarang sa kanyang harap. Ang pamilyar na amoy ng sandalwood at kape ay pumuno sa kanyang pangamoy, habang ang katawan ni Daniel ay naging isang matibay na pader sa pagitan niya at ng kamatayan. Hindi naglabas ng anumang tunog si Daniel, ngunit ang marahas na pagkapunit ng puting tela ng kanyang mamahaling barong ay naging hudyat ng isang masakit na katotohanan. Isang matingkad na pulang mantsa ang mabilis na kumalat sa kanyang braso, tila isang mapanirang tinta na gumuguhit sa malinis na papel. Sa tindi ng puwersa, napasandal si Daniel kay Amelia at doon naramdaman ng babae ang init ng dugo ng lalaking nag-alay ng sariling kaligtasan para sa kanya. Ang kutsilyo ay bumagsak sa sahig. Ang pagtama nito sa marmol ay tila isang huling tuldok sa isang madugong kabanata. Kaagad na damba ng mga aniniwa si Doña Carmen. Ang matanda ay pilit na pumipiglas, ang kanyang mga mamahaling hiyas ay nagkalas-kalas at nagkalat sa sahig, tila mga luha ng isang kahariang tuluyan ng gumuho. Ang kanyang mga gising na pagsigaw ng mga sumpal laban kay Amelia ay tila mga alingawngaw na lamang ng isang talunang reyna. Wala na ang kanyang dangal, wala na ang kanyang kapangyarihan, ang tanging natira ay ang isang kaawa-awang matanda na nilamon ng sariling kasakiman. Sa labas ng mansyon, sa loob ng nakaparadang sasakyan ng mga pulis, nakatingin si Miguel sa bintana. Mula sa kanyang kinaroroonan, tanaw niya ang kaguluhan sa loob ng bahay na dati niyang pinagharian. Nakita niya ang paglabas ng stretcher kung saan nakahiga si Daniel at si Amelia na nakasunod. Ang mukha nito ay balot ng matinding pag-aalala at mga luhang hindi na mapigil. Sa sandaling iyon, isang malamig na kamay ng pagsisisi ang humawak sa puso ni Miguel. Ngayon lamang niya napagtanto na ang babaeng handang magmahal at magprotekta sa kanya ay tuluyan na niyang naiwala para sa isang pamilyang siya rin ang sumira. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ng sasakyan ay tila mga luhang hindi niya kayang ibuhos para sa sariling pagkakamali. Sa loob ng ambulansya, ang paligid ay balot ng isang nakabibinging katahimikan na tanging ang mahinang paghinga ni Daniel ang bumabasag. Nakaupo si Amelia sa tabi nito. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa malinis na kamay ng lalaki. Ang bawat pintig ng pulso ni Daniel na nararamdaman niya ay tila isang himig ng pag-asa. Kumuha si Amelia ng isang malinis na gasa at dahan-dahang pinahid ang mga mantsa ng dugo sa gilid ng mukha ni Daniel. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng pag-iingat. Tila ang lalaking nasa harap niya ay ang pinakaimportanteng kayamanan na kailangan niyang protektahan. "Daniel, bakit mo ginawa yun? You didn't have to save me!" Bulong ni Amelia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at pagpapasalamat. Dahan-dahang iminulat ni Daniel ang kanyang mga mata. Kahit bakas ang pait ng sakit, isang banayad ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Amelia. Pinapahid ang isang luhang malapit ng pumatak. "Ligtas ka na, Amelia. Yun lang ang mahalaga sa akin. I promise to be behind you, but I will always be in front if it means keeping you safe." Ang mga salitang iyon ay tila isang lunas na humahaplos sa mga sugat ng puso ni Amelia. Sa gitna ng dilim at ng mabilis na pagtakbo ng ambulansya, naramdaman niya ang isang uri ng pag-ibig na hindi kailanman nang hihingi ng kapalit. Isang pag-ibig na nagpapagaling sa halip na sumisira. Nang makarating sila sa ospital, mabilis na pinaligiran ng mga nurse at doktor ang stretcher ni Daniel. Ang bawat marahang tunog ng mga gulong sa makinis na sahig ng ospital ay tila isang pagbibilang ng mga sandali ng paghihintay. Huminto ang lahat sa harap ng malalaking pintuan ng operating room. Bago tuluyang pumasok, lumingon si Daniel kay Amelia. Ang kanyang tingin ay puno ng katiyakan. Ngunit nang magsara ang mga pinto,
at bumukas ang pulang ilaw sa itaas. Naiwan si Amelia na mag-isa sa malamig na pasilyo. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na nabahiran ng dugo ni Daniel, ang dugong dumanak dahil sa kanya. Sa sandaling iyon, ang takot na mawala ang lalaking ito ay mas matindi pa sa takot na naranasan niya nung pinagtataksilan siya ng kanyang sariling pamilya. Ang bawat patak ng oras sa loob ng malamig na pasilyo ng ospital ay tila isang mabigat na pasanin na dahan-dahang dumiin sa balikat ni Amelia. Nakaupo siya sa isang matigas na sementadong upuan. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa pintuan ng operating room kung saan dinala si Daniel. Tiningnan niya ang kanyang mga palad. Tuyo na ang mantsa ng dugo, ngunit tila nararamdaman pa rin niya ang init nito. Doon niya napagtanto ang isang katotohanang masakit ngunit mapagpalaya. Habang si Miguel ay laging humihingi ng sakripisyo mula sa kanya, si Daniel ay kusa itong ibinigay nang walang anumang hinihintay na kapalit. Ang katahimikan sa paligid ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa kanyang pagkatao. Pinipilit siyang harapin ang lahat ng mga gunitang pilit niyang kinalimutan. Lumipas ang ilang oras bago dahan-dahang bumukas ang malalaking pintuan. Lumabas ang isang doktor na may bakas ng pagkapagod sa mukha, ngunit may dala ring isang tipid ng ngiti. Ang paglapit nito ay tila isang dahan-dahang pag-angat ng mabigat na bato mula sa dibdib ni Amelia. Mrs. Roxas, ligtas na po ang pasyente. Hindi tumama ang talim sa anumang vital organ, bagaman malalim ang sugat sa kanyang braso. Kailangan niya lang ng sapat na pahinga at pag-aalaga. Pwede na siyang ilipat sa recovery room. Ang mga salitang yon ay tila isang himig ng kaligtasan. Napasandal si Amelia sa pader. Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas dahil sa matinding relief. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi, kasabay ng mga luhang hindi na dahil sa sakit kundi dahil sa matinding pasasalamat. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang marahang pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang personal na assistant ang bumati sa kanya. "Ma'am, tapos na po ang lahat. Ang mga gamit ni na Doña Carmen at Clara ay nailabas na sa mansyon. Wala na po silang anumang naiwan sa loob ng bahay niyo. Ang kumpanya ay nasa ilalim na rin ng ating buong kontrol." Ang balitang ito ay dapat sanang nagbigay sa kanya ng malaking kagalakan, ngunit ang kanyang isipan ay nanatiling nakatuon kay Daniel. Habang naglalakad siya patungo sa recovery room, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Pagsagot niya, ang boses ni Clara na puno ng hikbi at desperasyon ang sumalubong sa kanya. Ate Amelia, please maawa ka. Wala kaming mapuntahan ni Mama Carmen. Ayaw kaming tanggapin ng mga dati naming kakilala. Wala akong pambayad sa check-up ko, ate. Isipin mo naman ang pamangkin mo. Akala ko ba may utang na loob ka sa akin dahil sa pagsasama natin? Ang boses ni Clara ay tila isang malayo at walang saysay na ingay sa pandinig ni Amelia. Tumingin siya sa malayo. Ang kanyang mukha ay naging pasing tigas ng marmol. Walang halong puot, kundi isang malamig na katarungan ang namutawi sa kanyang boses. Ang utang na loob, Clara, ay binabayaran ng respeto at katapatan, hindi ng pagtataksil at pagnanakaw. Ang tanging utang ko sa'yo ay ang pagkakataong binigay ko sa'yo na magkaroon ng maayos na buhay, ngunit ikaw mismo ang sumira niyon. From now on, you are a stranger to me. Paalam, Clara. Inalis ni Amelia ang SIM card mula sa kanyang telepono. Isang huling kilos ng pagputol sa lahat ng mga kadenang nagtatali sa kanya sa nakaraan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid ni Daniel. Ang amoy ng malinis na linen at banayad na gamot ay bumalot sa kanya. Doon, nakita niya si Daniel na mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay payapa sa ilalim ng malamig na liwanag ng gabi. Umupo si Amelia sa tabi nito. Ang kanyang puso ay tila isang malambot na himig na nagsisimulang bumuo ng bagong kanta. Hinawakan ni Amelia ang malinis na kamay ni Daniel.
Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumikit sa palad nito. Ang init ng balat ni Daniel ay tila isang lunas na gumagamot sa bawat sugat ng kanyang kaluluwa. Sa loob ng maraming taon, naging isang martir si Amelia para sa mga taong hindi siya mahal. Ngunit sa sandaling iyon, natanto niya na may isang taong handang maging bayani para sa kanya nang walang hinihinging bayad. Dahan-dahang iminulat ni Daniel ang kanyang mga mata. Sa kabila ng pait ng sakit na dulot ng kanyang sugat, ang kanyang unang hinanap ay ang mukha ni Amelia. Ang kanyang boses ay mahina, tila isang bulong na dumaan sa hangin. Ngunit ang mga salita nito ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Amelia sa paraang hindi niya kailanman narana. Amelia, nandyan ka ba? Nakakain ka na ba? Huwag mo nang alalahanin ang sugat ko. I'm okay, as long as you're here. Napangiti si Amelia sa gitna ng kanyang mga luha. Ang pag-aalala ni Daniel para sa kanya, kahit ito ang nasa gitna ng panganib, ay isang uri ng kilig na hindi nagmumula sa pagpapakitang gilas, kundi sa isang wagas na malasakit. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo at ipinatong ang kanyang noo sa kamay ni Daniel. Isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan habang nakatitig sa mga mata ng lalaki. Isang tanong na hindi lamang tungkol sa kinabukasan, kundi tungkol sa kung paano niya bibigyan ng pagkakataon ang sarili niyang muling magmahal nang walang takot na muling mabasag. Ang bawat hakbang ni Amelia sa loob ng malamig at tuyot na silid ng bisita sa loob ng bilangguan ay tila isang pagbabalik sa isang bahagi ng kanyang buhay na nais na niyang ibaon sa limot. Ang amoy ng lumang semento at kalawang ay tila sumasakal sa hangin, ngunit ang kanyang tindig ay nanatiling matuwid at puno ng dangal. Sa kabila ng makapal na salamin, nakaupo si Miguel. Ang lalaking dati ay tinitingala niya dahil sa kanyang kisig at tamis ng dila ay ngayoy isa na lamang anino ng nakaraan. Tiyope, marungis, at ang kanyang mga mata ay balot ng matinding desperasyon. Amelia, please, kailangan mo akong tulungan. Clara lied to me, she manipulated me. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa atin din naman, para mapalago ang kumpanya. Huwag mo naman akong hayaang mabulok dito. Patawarin mo na ako, sweetie. Pagsusumamo ni Miguel, ang kanyang tinig ay nanginginig habang pilit na inaabot ang salamin. Tinitigan siya ni Amelia ng may matinding katahimikan, isang tinging hindi na nagtataglay ng galit kundi ng isang malalim na kawalan ng pakiramdam. Dahan-dahan niyang inilapag ang huling piraso ng papel sa harap ng butas ng salamin, ang annulment papers na pinal na magpuputol sa kanilang pagsasama. Hindi ako naparito para magpatawad, Miguel. Naparito ako para tuluyan ng lumaya. Ang bawat pirma mo sa papel na ito ay ang kabayaran sa bawat luhang ibinuhos ko dahil sa pagtataksil ninyo ni Clara. Huwag mong isisi sa iba ang sarili mong kasakiman. Pinirmahan mo ang sarili mong hatol nung hinayaan mong mamatay ang respeto ko sa iyo. Sa ilalim ng mapanuring titig ni Amelia, wala nang nagawa si Miguel kundi ang hawakan ang panulat ng may nanginginig na kamay. Ang bawat stroke ng tinta sa papel ay tila isang huling hininga ng kanilang kasal. Matapos makuha ang dokumento, tumayo si Amelia nang hindi man lamang lumingon sa lalaking nagmakaawa sa likuran niya. Nang lumabas si Amelia mula sa dambuhalang pintuang bakal ng bilangguan, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw. Ang bawat paghinga niya ay tila mas magaan. Tila ang bawat dumi ng pangalan ng mga Sandoval ay unti-unti nang tinatangay ng hangin. Sa dulo ng pasilyo ng mga sasakyan, nakita niya si Daniel. Nakatayo ito ng may matatag na postura, nakasandal sa kanyang sasakyan habang ang mga mata ay puno ng isang banayad na kagalakan na tila ba ang kanyang tagumpay ay tagumpay din nito. Ligtas na ako, Daniel. Tapos na ang lahat. Wika ni Amelia nang makalapit siya. Ang isang maliit na nangiti ay nagsisimulang gumuhit sa kanyang mga labi. Matagal ka nang ligtas, Amelia. Ngayon, malaya ka na rin. Sagot ni Daniel, ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos
na nagpapatahimik sa bawat pag-aalinlangan sa puso ng babae. Inalalayan niya itong sumakay sa sasakyan ng may labis na pag-iingat, isang uri ng pagtrato na nagpaparamdam kay Amelia na siya ay muling naging isang mahalagang hiyas. Nagtungo sila sa isang malawak at tahimik na dalampasigan kung saan ang tanging maririnig ay ang marahang paghampas ng mga alon sa pampang, isang musika ng kalikasan na tila naglilinis sa bawat sugat ng nakaraan. Habang naglalakad sila sa ibabaw ng malambot na buhangin, ang hangin na nagmumula sa dagat ay marahang nilalaro ang buhok ni Amelia. Dahan-dahan siyang hinawakan ni Daniel sa balikat upang iharap sa kanya. Inayos ng lalaki ang isang hibla ng buhok ni Amelia na pilit nililipad ng hanging dagat. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa pisngi nito na nagdulot ng isang matinding kilig na tila ba ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay muling nabubuhay. Amelia, may matagal na akong gustong sabihin sa'yo. Matagal na kitang gustong protektahan, hindi lang bilang yung abogado, kundi bilang isang lalaking handang maging pahinga mo. Hindi kita pipilitin, ngunit sana ay hayaan mong ako ang humawak sa kamay mo habang itinatayo mo muli ang sarili mo. Naramdaman ni Amelia ang mabilis na pagpintig ng kanyang puso, hindi dahil sa kaba, kundi sa isang matinding pakiramdam ng pagiging kabilang. Tumingin siya sa kanyang kamay kung saan nakasuot pa rin ang kanyang lumang wedding ring. Nang walang pag-aalinlangan, hinubad niya ito at tinitigan ng huling beses bago ito inihagis ng malakas patungo sa kailaliman ng asul na dagat. Ang pagbulusok ng ginto sa ilalim ng tubig ay tila isang simbolo ng kanyang tuluyang paglaya mula sa nakaraan. Dahan-dahang inihilig ni Amelia ang kanyang ulo sa balikat ni Daniel. Ipinipikit ang kanyang mga mata habang dinarama ang init at katatagan ng lalaking nasa kanyang tabi. Ang bawat takot at pagdududa ay tila dahan-dahang natutunaw sa gitna ng katahimikan at ng marahang paghampas ng tubig sa dalampasigan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Amelia na ang mundong kanyang ginagalawan ay hindi na puno ng mga tinik, kundi isang malawak na karagatan ng mga bagong pagkakataon. Ang sikat ng araw na dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw ay nagbigay ng isang kulay gintong liwanag sa kanilang dalawa. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, ang kanilang mga anino ay naging isa sa ibabaw ng buhangin. Isang tahimik na pangako ng isang bagong simula na puno ng pag-asa at pag-ibig na hindi na kailanman muling masisira ng anumang bagyo. Ang bawat paglubog at pagsikat ng araw sa loob ng isang taon ay tila naging isang malumanay na paghaplos ng panahon sa mga sugat ni Amelia. Ang dating mansyon ng mga Sandoval, na dati ay balot ng lamig at panlilinlang, ay tuluyan na niyang naibenta at ang bahagi ng pinagbentahan ay itinayo niya bilang isang pundasyon para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at panggigipit. Hindi na Amelia Sandoval ang nakasulat sa kanyang mga dokumento, kundi Amelia Roxas, isang pangalang muling nagniningning ng may dalisay na dangal. Ang karma ay hindi laging dumarating na parang isang mabilis na bagyo. Kung minsan ito ay dahan-dahang gumagapang tulad ng isang anino hanggang sa tuluyan nitong lalamunin ang lahat ng liwanag. Sa isang maliit at madilim na karinderya sa gilid ng highway, isang matandang babae ang abala sa paghuhugas ng mga maruruming pinggan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng mga mamahaling diamante at ginto, ay ngayoy magaspang, sugatan, at nangingitim dahil sa babad sa sabon at dumi. Si Doña Carmen ay hindi lamang nawalan ng yaman. Nawala sa kanya ang tanging bagay na pinahalagahan niya, ang kanyang huwad na katayuan sa lipunan. Wala nang bumabati sa kanya, wala nang yumuyukod. Ang kanyang bawat gabi ay balot ng pagsisisi habang naaalala ang marangyang buhay na sinira ng sarili niyang kasakiman. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang maliit na paupahang kwarto na halos hindi mapasukan ng sikat ng araw, naroon si Clara. Ang dalaga na dati ay nangarap
na maging reyna ay isa na ngayong ina na nag-iisa. Ang kanyang ganda na dati ay ginamit niyang sandata ay unti-unti nang kumukupas dahil sa hirap at pagod. Ang lalaking akala niya ay kanyang kaligtasan ay kasalukuyang nagsisilbi ng mahabang taon sa loob ng malamig na rehas. Walang Miguel na nagtatanggol sa kanya, walang Amelia na nagpapakain sa kanya. Sa bawat pag-iyak ng kanyang anak sa gabi, tila naririnig ni Clara ang tinig ng kanyang ate Amelia, hindi bilang sumpa, kundi bilang isang paalala ng isang pagmamahal na tinapon niya para sa isang sandaling luho. Habang ang mga Sandoval ay nalulunod sa tindi ng kanilang mga pagkakamali, si Amelia ay nakatagpo ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. Sa isang maliit na bahay malapit sa dalampasigan, kung saan ang bawat bintana ay nakaharap sa asul na karagatan, doon niya itinayo ang kanyang bagong mundo. Isang maagang umaga, habang ang hamog ay dahan-dahan pang natutunaw sa init ng araw, lumabas si Amelia sa kanyang balkonahe. Ang amoy ng sariwang kape at dagat ay nagbibigay sa kanya ng isang pakiramdam ng ganap na paggaling. Naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. 2 braso ang marahang yumakap sa kanya. Isang yakap na puno ng respeto at wagas na pagmamalasakit. Ipinatong ni Daniel ang kanyang baba sa balikat ni Amelia, habang ang kanilang mga daliri ay dahan-dahang nagtagpo at nagdaop. Walang kailangang sabihin. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay sapat na upang ipaliwanag ang lalim ng kanilang ugnayan. Si Daniel ay nanatiling kanyang angkla, ang lalaking hindi humingi ng kahit anong sakripisyo, kundi ang karapatang mahalin siya sa gitna ng kanyang muling pagkabuo. Ang ganda ng umaga, di ba? Bulong ni Daniel, ang kanyang boses ay tila isang banayad na himig na nagpapatibay sa puso ni Amelia. Ngumiti si Amelia at lalong sumandal sa dibdib ng lalaki. Oo, Daniel, dahil sa wakas, hindi na ako natatakot na dumating ang gabi. Dahil alam kong pagising ko, hindi na ako mag-isa. Ang tunay na pagpatawad ay hindi nangangahulugang kailangang bumalik sa dati. Ito ay ang pagtanggap na ang nakaraan ay tapos na at ang pagpapahintulot sa sarili na maging masaya muli. Natanto ni Amelia na ang kanyang pagkabasag noon ay kailangan upang muling mabuo ang isang bersyon ng kanyang sarili na mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, mas marunong magpahalaga sa tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ang kwento ni Amelia Roxas ay hindi lamang isang kwento ng paghihiganti, kundi isang patotoo na ang katarungan ay laging dumarating sa mga taong marunong maghintay ng may dangal. Ang bawat sugat ay naging pilat na nagpapatunay ng kanyang katapangan. At sa huling pagkakataon, habang pinagmamasdan niya ang malawak na karagatan, alam ni Amelia na ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila isang bulong ng universo, na ang bawat katapusan ay isa lamang magandang simula para sa mga pusong marunong tumayo mula sa abo.